Mawawalan tayo ng gobyerno kapag pinasunod niya yung anti-corruption campaign, no? Kasi halos lahat damay eh. No. Ewan natin, tingnan natin kung anong gagawin ng presidente this next 1 or 2 months. Kung talagang a-action siya. Yung sinabi niya, para kantsaw lang, mahiya naman kayo. Maawa naman kayo sa mga kababayan natin. Anong ibig sabihin nun? O may pagbabago bang mangyayari? Kaya, tingnan natin mabuti yung susunod na budget. Napanood po ba ninyo yung ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Pinagtiyagaan ko eh. Opo, higit 1 oras po yung kanyang naging talumpati, Secretary. Ano ba yung tumatak po sa inyo sa kanyang naging report para sa taong bayan? Kung wala kang nalalaman at napakinggan mo, ma-excite ka ng konti, di ba? Imagine, lalabanan yung corruption. Magandang issue yan. Opo, speaking of corruption, kasi nga nagkaroon ng standing ovation yung kanyang naging pahayag nga. Tama po yun, yung naging anomalya. Kasi marami pong mga flood control projects ang kanyang, ilan po sa mga flood control projects nga ang napuntahan niya at nakita niya na nasira. At talagang, alam mo, yung parang may anomalya. Kaya nga, yung pinag-utos niyang paimbestigahan, ipasuri kung sino yung mga may flood control projects na hindi naman ginamit, may mga pondo, pero hindi naman ginamit sa tama. Sir Norberto, ano bang masasabi po niyo doon? Palagay ko yung utos niya 1 year late at least. No? 1 year late. Kasi tandaan mo, isa sa mga sinabi niya yung tukol sa flood control, yung kanyang last zona. Di kung 1 week after, hindi ba binaha tayo? After the SONA, nagsimula na ang baha at nagsimula na pagrereklamo tungkol sa flood control. Dapat noon tinignan niya. Kaya sana, ang sinabi niya sa atin itong huling kuhan, report niya na kung paano niya inimbestigahan yung nangyari na, imagine, pinagyabang niya ng konti yung flood control natin, last SONA. Wala pang 1 buwan. Binabaha na tayo eh. That should have triggered him to already assess the situation. Imbestigahan yung ano nangyari sa pinagmalaki niya na ating mga flood control programs at saka constructions. Opo. Bakit ngayon niya lang sinabi? Pangalawang, bumaha pa ulit. Oo nga. Yan po naranasan ng mga kababayan natin, yung tuloy-tuloy na mga pagbaha. Siguro, sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, Sir Norberto, yung naging leksyon yung mga nakaraan, hindi ho ba? Baga, alam niya, aminado siya, nabigo yung, yung nararamdaman ng tao, talagang hindi maganda yung naging performance na noon. Pero ngayon, yan nga ang tinututukan niya na magsimula, tigil na yung pamumulitika. Pero balik lang ako dito sa mga flood control projects. Para po pa sa inyo, sino ba ang mga involved nitong flood control projects na ito? Kasi standing ovation, maraming mga kongresista at that time sa SONA ng Pangulo. Hindi ho ba yung mga kongresista rin ho, yung may mga pondo yan para sa yung mga flood control projects na iyan? Siyempre, dumadaan lahat yan sa mga congressman. Sila, at saka some local officials. Pero ang problema kasi, kahit anong dami ng perang inilalagay natin dyan, hindi naman nauuwi lahat doon sa programa eh. Kasi because nga ang issue ng corruption, yung mga flood control projects natin, hindi naman, kung minsan hindi, pati specifications ng sarili nating mga contractor, hindi naman nila sinusunod dyan eh. Kasi siyempre, pag nabawasan ang budget mo dyan, medyo re-remedyohan mo rin yung design. Kaya sa tingin ko, hintayin muna natin kung anong gagawin ng presidente sa mga pinangako niya ulit. Sabi naman po ng Speaker of the House, payag sila. Sinusuportahan po nila itong panawagan nga ng Pangulong Bongbong Marcos na labanan ang korupsyon ng ating pamahalaan. Hindi mawawalan tayo ng gobyerno kapag pinasunod niya yung anti-corruption campaign. No? Kasi halos lahat damay eh. Ewan natin, tingnan natin kung anong gagawin ng presidente this next 1 or 2 months. Kung talagang a-action siya. Yung sinabi niya, para kantsaw lang, mahiya naman kayo. Maawa naman kayo sa mga kababayan natin. Anong ibig sabihin nun? May pagbabago bang mangyayari?
Kaya tingnan natin mabuti yung susunod na budget. 2026 budget. O, tingnan natin mabuti yan kung ano mangyayari dyan. Kaya sabi dapat gawing pinag-uusapan na ngayon na dapat ibuksan na ito. Baga maging transparent. Dapat yung gagawing bicameral conference lahat ng nasa pribado ba o pampubliko ay ma-monitor. Dapat may access sila. Marinig, makita yung nagiging discussion po sa loob ng BICAM. Maganda yan. Pero sana magsimula na rin magbigay ng... Kasi yung impormasyon, pag nagtatalo-talo ng mga hindi naman nakakaintindi, mas mahirap yan. Ano? Kaya kailangan, habang ginagawa ang budget, dapat siguro yung DBM, magsimula na silang pumunta sa television, dito sa mga social media, at magpaliwanag bawat item, mga major items ng budget, dapat ipinapaliwanag sa taong bayan. Para makakasagot tayo ng maayos. Kung sakali at payagan tayo na makita yung paggawa ng budget, eh di, kung kailangan magpaliwanag ang DBM sa taong bayan habang maaga. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Sr. Beto. So, ibig bang sabihin ito, aminado ang Presidente Bongbong Marcos Jr. na talamak na talaga yung katiwalian sa ating bansa? Ako, dahil sa napakinggan ko yung mga ipinapangako ng Pangulo, para bang ngayon lang siya nahalal na Pangulo sa kanyang mga pangako. So, yan sa tingin ko, pag-amin yan na wala nangyari the last 3 years ng kanyang pagiging Pangulo. Kaya medyo masaklap yan. At kung titignan mo, paano niya sinagot yung mga problema the last 3 years, yan ang pattern. Magbabago ba siya? Ano ang kanyang gagawin ngayon? Nakita niya, natutunan daw siya Nakita niya na yung mga problema. So, anong mga aksyon ng gobyerno ang mangyayari? I think the next 3 months will be important. Tignan natin. Next 3 years. Opo, Hindi, 3 months. Para makita natin kung anong aksyonin niya. Para i-define niya yung 3 months yung timeline. timeline natin. Makita natin kung anong aksyon niya for the last 3 years. Opo, Secretary, balikan ko lang yung sa issue ng baha, no? Bilang kayo naging Defense Secretary din, and di ba, malimit sa mga nagiging Defense Secretary, siya din yung nagiging pinuno ng NDRRMC. NDRRMC na ba yung naabutan niyo po? NDCC? Oo. Mahaba yung mga pangalan nun Hirap na hirap ka mag-memorize ko. Alam mo, pinahaba pa ng gusto. Oo, after pinahaba ng pa ng gusto. NDCC, Sabi ko, bakit ba ako NDRMC? maggawa tayo ng pangalan pagkahaba-haba? O nga po. Pero kung mapapansin niyo po, itong mga pagbaha, itong mga kalamidad sa bansa, kasi nabanggit din na ni President Bongbong Marcos na ito na yung new normal. Nakikita niyo po ba na grabe talaga yung, kung ikukumpara mo sa panahon po ninyo, nung kayo po nagsilbi bilang Defense Secretary sa panahon ngayon, grabe na ba talaga yung pagbabago? Ang importante dyan, dati-dati kasi, memoryado natin kung saan dadaan ang bagyo napipredict na natin yan. Pero nung nasa pwesto kami, yun, nangyari, naranasan ko na yan. Umiikot yung bagyo Bumabalik, umiikot, sabi niya. Tapos, pumupunta sa mga lugar na hindi naman dating dinadaanan ng bagyo. Hindi naman yan nangangahulugan na hindi natin naunawaan kung ano ang bagyo, ano ang damage ng bagyo. Siguro nag-increase lang ng intensity. Pero pareho din yan. In fact, natutuwa nga ako sa ating, yung mga in-charge sa ating weather. Kasi mas predictable. Mas nakikita kaagad kung ano ang mangyayari. Ma-anticipate. Nung ako'y nasa pwesto, medyo masama loob ko. Kasi ang ginawa ko doon, yung aking mga undersecretaries, assistant secretaries, hindi pa na-announce yung kung papasok na yung bagyo, pinapapunta ko na sila sa possible places where the typhoon or the will pass, no? Kasi importante na may nagmamando doon sa babagsakan ng bagyo. Importante ang authority pagka may calamity. No? Kaya pinapapunta ko na yung mga undersecretaries ko sa mga area na sinabi ng ating weather bureau noon na dadaan yung bagyo. Kaya lang, masama nga loob ko kasi mga bagyo kasi nagbabago isip Lahat ng in-anticipate ko na bagyo noon, hindi dumating sa tamang lugar. Opo. Doon sa panahon po ninyo at sa ngayon, yung mga naipagmamalaki ng... kasi ang pinagmalaki ngayon ng Marcos administration
Nung sa SONA niya is 5,500 yung mga last SONA yon 2024. Ang pinaka-recent na figures naman na sinabi ng DPWH nasa mahigit 9,800 mula nang umupo ang presidente hanggang sa Mayo taong kasalukuyan. Yung ganun karami ng flood control projects po, Secretary, tingin nyo ganito ba yung magiging resulta? Kasi, kumbaga, kung nalalaman na nila na ito yung mga pagbaha, kung ikukumpara mo siya dati, parang mas lumubha, parang, kaya nga, sabi nga niya, baka guni-guni lang yung mga ibang mga proyekto, sabi ni Marcos Jr. Nakakatulong yan, pero alam mo, ang pinapakita sa atin ng DPWH, yung detalye, kasi kailangan, yung sa pagpaplano mo nitong baha sa atin, kailangan yan holistic. Dapat ang pinakikinggan natin ngayon si Architect Palafox. Ang pinakinggan ko siya yung fundamentals ng pagbaha natin, changing weather conditions, pinapaliwanag ni Architect Palafox. Kung hindi natin siya papakinggan, hindi natin kakonsultahin talaga yung mga eksperto natin, wala mangyayari kasi 9,000 plus. 9,800 na raw. Ano itsura yan? Nirepair tong imbornal, binago ng kaunti itong papasukan. Wala rin mangyayari kasi mga sakay-sakay lang yan yung basic. Ang sinasabi ni Architect Palafox. Marami tayong mga waterways na tinabunan dapat hanapin natin, ayusin natin. Sa tingin ko, yung mga eksperto dapat ang tignan. Hindi nakukuha yan sa dami ng mga maliliit na projects. Kasi sinabi 9,000 plus. Madamihan. Gusto ko makita description ng projects, magkano yan? Saan yan? Pero rason po ba? Kasi nabanggit din nung mga after nung last year, di ba, SONA, talagang nag-fact check mismo ang kalikasan kung meron ba yung 5,500. At ang ilan sa mga nagiging rason, siguro inire-report ito kay Pangulong Marcos Jr., na-overwhelm. Doon po ba sa paghahanda ng mga proyekto, hindi ba kinukonsidera na yung mga possible scenario na para hindi ma-overwhelm po, Secretary? Alam nyo kasi hindi tayo mahilig magplano ng buo. Pero tayo Ganun ang ginagawa natin all the time. For example, nung panahon ni Bayani Fernando, naging MMDA si Bayani. Sinabi, ang pinag-usapan, dapat yung baha ng Metro Manila. Metro Manila lang. Sabi ni Bayani, hindi ko kayang pigilin ang baha. Pero ang ipapangako ko, 1 hour after, lakas ng ulan, tumaas ang tubig. Pangako ko, 1 hour after, wala na yung tubig. That happened during the time of Bayani Fernando. Kasi pinag-aralan niya ang buong Metro Manila nung panahon niya yun. Ang pinaka-recent nga napuna or hindi, na-observe ng ating mga kababayan, lalo na yung mga taga Marikina, dahil dito sa initiative ng administration ni Marcy Teodoro, dahil dati, pag umabot na sa third alarm, 18, malawakan na yung mga pagbaha. Pero nitong mga nakalipas na mga taon, umaabot siya ng 18, tapos mabilis lang din bumababa. Na-appreciate yun ng mga tao. So kakayanin. Kumbaga, gaya ng nabanggit mo, yes, hindi na maiwasan yung baha. Pero ang tanong kasi dyan, kailan yung mabilis ba yung pagbaba? Pagpapababa ng baha, Secretary. Yun, talagang totoo yan. Kasi panahon pa ni Bayani Fernando, ginawa niya na yan Kaya at least may blueprint na yan kung paano gawin. Lalo na Marikina, taga-ron siya. So, kaya kung kakayanin. At saka naiintindihan natin. Ang magandang puntos nga lang dyan, huwag nating sisihin lagi yung climate change. Pinapasa natin yung problema sa wala naman tayong magagawa. Intindihin natin, ano ba ang nangyari doon sa mga project na yun? Gano'ng kadami ang ninakaw dyan? At anong klase mga project yan? O meron bang macro planning na lahat kino-consider ang lahat ng factors? By this time, pag pinakinggan mo yung mga engineers, eksperto natin, nagsisiiyak na kasi hindi sila pinapakinggan. Alam mo yan, kung plano ang pag-uusapan, may plano.
kung understanding, kung ano ang hinaharap nating mga problema, may understanding. No? Kaya lang yung mga nasa pwesto na sila gumagawa ng desisyon, hindi nila ito pinapakinggan kasi walang hanap buhay kapag pinakinggan mo yan eh. Tama. And nabanggit din doon sa, kasi inimbestigahan nila ito last year after nung sunod-sunod na mga pagbaha, no? Ang kabilang sa mga napuna doon sa investigation sa Senado, kung di ako nagkakamali, is hindi integrated yung mga, yung nabanggit mo nga, patsi-patsi, tingi-tingi, hindi siya integrated lahat. Kumbaga dapat magkaroon ng kaugnayan ng lahat ng mga flood control projects, hindi po kanya-kanya. So, nakikita nyo rin ba na imbis na makontrola yung pagbaha dahil nga hindi siya integrated, mas lalo tuloy bumabaha? Hindi naman lalong bumabaha. Talagang ang baha ay lulubha talaga. Totoo naman yung tungkol sa climate change. Talagang lulubha ang baha. Pero meron tayong understanding kung ano yung, bakit tayo binabaha, anong dahilan. Alam na natin yan eh. May mga solusyon tayo. Kaya lang, huwag natin gawin na yung pag-solve natin piraso-piraso. Kaya lang total planning. Yan ang nire-recommenda ng ating mga matatalinong eksperto. Ngayon, dapat pakinggan yan. Pero sasapat pa ba? Kasi halimbawa, ito, parang maghahabol pa siya kung sino yung nasa likod nito, paghahanap kung existing ba yung mga flood control project, pero ang ulan, hindi naman yan mag-adjust. O sige, hindi mo na ako uulan kasi hinahanap mo pa kung sino yung mga, kumbaga, needed na rin na gumawa ng hakbang. Paano po yan? Meron na lang pong at least 3 taon yung comprehensive na plano para dito sa mga pagbaha. Kakayanin pa ba yan? Kung merong comprehensive na plano ba talaga? Ang alam mo tayo, mga Pilipino, matiisin tayo eh. Pwede tayong maghintay kung may hihintayin. Di ba? Ang mahirap sa atin, hindi natin alam kung may hinihintay tayo. Sabihin lang sana ng ating presidente, o sige, pasensya na kayo ha. Pinangako ko yung flood control ng aking huling zona, hindi nangyari. Tinignan ko yan, inunawa ko yan. Sabi niya, lessons learned. Pero ngayon, pinapangako niya ulit yung pinangako niya last year. So, parang walang understanding. Kaya yan ang kinakabahan ako dyan. Ibig sabihin, tingin ko, babahain pa rin tayo. Binabaha ka na, hindi mo pa nakikita na pagdating ng dulo ay mawawala ang baha. Ang nakikita ko sa kinabukasan natin, baha ngayon, baha bukas at saka tuloy-tuloy na mga bukas hanggat hindi nababago ang ating mga liderato. Kasi ang liderato natin ayaw makinig sa solusyon. Ayaw pakinggan eh kung ano talaga ang dapat gawin.